i-share ko po sa inyo ang paraan na malaki po ang kikitain natin sa pag-aalaga ng baboy. Welcome back to my channel. For today's video mga ka-farmers, i-share ko po sa inyo ang paraan na malaki po ang kikitain natin sa pag-aalaga ng baboy. So itong i-share ko sa inyo mga ka-farmers, base lang po ito sa experience namin. So isa po kasi ito sa rason mga ka-farmers kung bakit po nagtagal kami sa backyard hog racing and at the same time nakakapundar po kami mga ka-farmers na mga gamit at syempre bahay mga ka-farmers. So galing po yan lahat sa aming pagbababuyan. Kahit na hindi pa po ganyan kalaki yung aming baboy mga ka-farmers, pero nag-generate naman po siya ng income. Yung iba kasi, magsasabi sila na wala na pong kinikita sa pag-aalaga ng baboy mga ka-farmers. It's true, pero kailangan na hahanap tayo ng mga diskarte kung saan maitaguyod po natin yung ating babuyan mga ka-farmers. Maka-generate pa po tayo ng income para dun tayo kukuha ng mga ibang panggastos natin kung sakaling meron tayong mga bagay na gustong makamit mga ka-farmers. Itong sa amin mga ka-farmers, malaki po yung contribution ng pagbababuyan namin upang makapagpatayo kami ng bahay. So, ito po yung mga paraan namin na ginawa mga ka-farmers. Ang una po talaga namin ginagawa ay pagtitipid mga ka-farmers. Kailangan na alam natin kung paano i-manage yung ating finances. So when we say finances mga ka-farmers, mag-involve po yan sa ating mga expenses. Kadalasan, yung expenses natin sa babuyan ay yung electricity, yung sa tubig, sa feeds, sa mga medicines, tulad ng mga purga, vitamins, at mga antibiotic mga ka-farmers if ever magkakasakit po yung ating mga baboy. So, sa mga ito mga ka-farmers, yung feeds po ang hindi natin pwedeng i-budget. Meaning, hindi natin pwedeng kunan yung dami ng ating ipapakain sa ating mga baboy mga ka-farmers dahil mag-reflect din yan sa pangangatawan ng ating mga baboy. So, ang ginagawa namin mga ka-farmers para mas makasave kami at yun ma-manage namin ang aming finances ay sa electricity mga ka-farmers. Tulad ng hindi kami gumagamit ng pressure washer if ever hindi naman talaga kailangan. Lalo na kapag kaunti lang po yung aming mga baboy, hindi po kami gumagamit ng pressure washer mga ka-farmers. Pero sa ilaw, of course, gumagamit kami kasi tuwing gabi, pinapailawan po talaga namin ang aming mga baboy. Kailangan kasi mga ka-farmers dahil kapag gabi at walang ilaw yung ating mga baboy, maraming lamok mga ka-farmers at kakagatin po yung ating mga baboy. Isa po yan sa rason kung bakit merong mga backyard hog racers na maraming lamok po yung babuyan nila kasi hindi nila nilalagyan ng ilaw tuwing gabi. So, dapat po talaga na meron tayong ilaw. So, kada gabi po talaga mga ka-farmers, nagpapailaw po tayo. So, meron kaming gasto sa ilaw. Yung sa ilaw mga ka-farmers, hindi naman masyadong malaki yung ating babayaran na kuryente. Kasi yung dito sa amin, ang ilaw ay 3 lang. Kasi 3 lang din yung kulungan na ginagamit mga ka-farmers. So, 3 ilaw din yung ginagamit namin. Pinapailawan po namin ang lahat ng kulungan mga ka-farmers. Then, yung second, para makasave kami sa feeds mga ka-farmers, yung sa feeds, hindi po namin kinakaunti yung pagkain ng aming mga baboy. So, ang ginawa ko po, like 2 kilos na feeds, ang 1 1/2 kilo dyan ay commercial feeds or yung pure na feeds mga ka-farmers at hinahaluan ko po yan ng 1/2 kilo na darak ng mais. So, ito kasi darak ng mais mga ka-farmers, nakasanayan na po namin yan even before pa po kasi merong explanation dyan mga ka-farmers na ito daw ang darak ng mais nakatutulong para mas bumigat yung ating mga baboy. We tried kasi before, meron kaming pina-fattening mga ka-farmers nung unang batch pa po ng aming pag-fattening. So, nag-follow kami sa feeding guide at pure feeds po yung pinapakain namin mga ka-farmers. Pero yun, nalulugi po kami kasi mahal yung presyo ng feeds na that time at
mura po yung presyo ng live weight. So what happened mga ka-farmers, na i-harvest na po namin yung aming mga baboy, nalulugi po kami. As in, luging-lugi po mga ka-farmers. That time, bumibili pa po kami ng biik. At syempre, bumibili din ng feeds. Mahal na po ang biik that time. So, nalulugi po kami mga ka-farmers. Pero, hindi po kami nag-stop kahit nalulugi na po kami kasi meron kaming fighting spirit mga ka-farmers na kahit na malulugi, we know na sa susunod na batch, pwede kaming kikita. At meron pong nakapag-suggest sa amin mga ka-farmers na haluan daw po ng darak ng mais yung aming commercial feeds. So, nasubukan namin mga ka-farmers at simula that time mga ka-farmers ay kumikita na po kami kahit papaano kasi yung dami ng aming commercial feeds ay hindi na kami sumusunod sa feeding guide. Then, mas mura kasi yung darak ng mais mga ka-farmers. Kaya nakasanayan na po namin mga ka-farmers na kung mag-fattening kami, hinahaluan na po namin yan ng darak ng mais. Yung darak ng mais dati mga ka-farmers, hinahalo lang po namin yan sa feeds ng inahin. Meron naman pong mga benefits ang darak ng mais mga ka-farmers kung saan nakatutulong din siya para mas bumigat yung ating mga fatteners and at the same time ay nakasave po kami sa cost ng commercial feeds mga ka-farmers. So isa po yan sa paraan namin dito sa aming babuyan kung saan nakakatipid po kami mga ka-farmers sa aming mga gastusin. Sa mga gamot naman sa baboy mga ka-farmers, hindi naman po palagi kami bumibili ng gamot. Kasi nag-iingat din kami na ang aming mga baboy ay di magkakasakit mga ka-farmers tulad ng ubo at pagtatae. So, minsan lang po talaga kami bumibili ng mga gamot mga ka-farmers. At yung panghuli namin na ginagawa mga ka-farmers para mas malaki din yung kikitain namin, ito po yung isa sa pinakamalaki din yung expenses. Yung hindi na kami kumukuha ng tagapag-alaga ng aming mga baboy mga ka-farmers. Yung mga outsiders po, hindi na po kami nag-hire ng caretaker mga ka-farmers. So, ang ginagawa ko dahil ako ay nasa bahay lang naman, ako na po yung nag-aalaga mismo sa aming mga baboy. Dati, nung meron pa po akong trabaho mga ka-farmers, yung nag-aalaga po sa aming mga inahin ay yung papa ko po. So, every panganak ng aming inahin, binibigyan ko po siya ng 2 biik sa kada inahin mga ka-farmers. Pero yung sa mga expenses sa feed, sa amin po yon. So, ngayon na wala na po akong trabaho para mas makasave po kami mga ka-farmers, ako na po mismo yung nag-aalaga sa aming mga baboy. So, wala na po kami binabayaran na mag-aalaga mga ka-farmers. Ang mangyayari kasi mga ka-farmers, kapag mag-hire po kayo ng kapag-alaga, lalo na kapag hindi nyo lang po kaano-ano, mas malaki po yung babayaran ninyo mga ka-farmers. Dahil kapag maliit naman yung sinisweldo ninyo, hihinto din yan. So, ang mangyayari, palagi kang maghahanap ng caretaker mga ka-farmers. Kaya, kailangan mo talaga na bigyan sila ng sweldo na malaki-laki din. Meron kaming relative mga ka-farmers na meron siyang babuyan somewhere in Mindanao. Nagsweldo po sila sa kanilang caretaker. Kaya, tinanong ko po sila mga ka-farmers kung hindi ba sila nalulugi. Dahil as for myself, na-experience po talaga namin yan na malulugi talaga mga ka-farmers as per our computation. Ang sabi po nila ay nalulugi naman talaga. Pero dahil na gustong-gusto ng kanyang asawa na meron silang mga alagang hayop mga ka-farmers, kaya kino-continue pa rin nila. Ang nangyayari kasi, hindi rin pwede na sila mismo yung mag-aalaga kasi yung mismong bahay nila, malayo po sa kanilang farm mga ka-farmers. Yung farm nila nasa bukid. So, yung bahay nila nasa ibaba lang, mga ilang kilometers pa po. So, malayo po talaga mga ka-farmers, kaya kumukuha na sila ng tagapag-alaga ng kanilang mga baboy. So, yan po yung isa sa suggestion ko po mga ka-farmers. Kapag kayo po ay mga backyard hog raiser, huwag po muna kayong kumuha ng mga tagapag-alaga ng baboy kasi malulugi po talaga kayo mga ka-farmers. When we say kasi backyard hog raising, syempre, kaunti lang po yung ating aalagaang baboy. So, hindi pa po yan makakompensate sa sinisweldo natin kada buwan sa ating mga caretakers, mga ka-farmers, if ever. So, okay lang kapag yung mga malalaking farms na kasi kapag malalaking farms, marami po yung inaalagaan nilang mga hayop. So, marami po yung papasok na pera mga ka-farmers. Whereas, yung mga maliit lang na babuyan, wala ka pong kita kapag hindi ikaw mismo yung nag-aalaga mga ka-farmers.
So, para mas malaki-laki din yung kitain ninyo, dapat na kayo mismo ang mag-aalaga at wala kayong siniswelduhan mga ka-farmers. Kaya ako mga ka-farmers, para mas makatipid talaga kami sa pagsweldo sa caretaker, ako po talaga mismo yung nag-aalaga sa aming mga baboy. Sa ngayon, di pa naman ganun kadami yung ating mga baboy mga ka-farmers. Meron akong 3 dito na nasa grower stage at meron din akong 3 dito na mga biik. Kakabili ko po last Sunday mga ka-farmers. So, 3 lang po yung nakikita ko kasi ngayon dito sa Negros Oriental ay kaunti lang po yung mga biik mga ka-farmers. Meron mga biik pero para silang mga upgraded native na po. Di na po kasi ako bumibili ngayon ng mga upgraded native kasi yung aking mga baboy, papaabutin ko na siya ng finisher stage if ever hindi ko po mabenta ng nasa tamang presyo na panglitsunin mga ka-farmers. So, ayan po yung ating mga baboy mga ka-farmers. Itong isa ko po dito, bala ko po siyang gawing inayin mga ka-farmers. At itong dalawa ay pang dress meat ko po siya sa fiesta dito sa amin sa Mayo. Kasi marami po yung bibili ng karni ng baboy dyan mga ka-farmers. Halos kasi dito natamaan ng ASF. So, merong iba na hindi pa nakapag-alaga ng baboy. Then dito, meron tayong mga biik dito mga ka-farmers. Ayan po sila. Ayan. So, 3 po yung biik natin. Naghahanap pa po tayo ng ibang mga biik mga ka-farmers para pang additional ko po. So, ayan. Maganda naman yung pangatawan nila mga ka-farmers pero hindi pa po sila mataba ng bilhin natin. Pero okay lang kasi meron silang mataas na pangatawan. Ayan. So, buti mga ka-farmers, nakakita na ako ng pamalit sa mga naibenta kong mga panglitsunin dati. Kasi, ang hirap po talaga ng mga baboy ngayon dito sa Negros Oriental mga ka-farmers. So, itong 3, nabili ko sila ng 2,900 each. So, ayan sila. Hindi naman ako lugi mga ka-farmers sa 2,900. Kasi medyo okay naman yung pangatawan nila. Unlike nung mga iba kong mga biik dati na sobrang liit po talaga mga ka-farmers. So, itong mga 3 natin dito, ito isa is panginahin at dawa dito pang dress meat natin. Nasa grower stage pa po sila. Nag 2 months sila mga ka-farmers since winning last April 6. At ganyan po sila kalaki mga ka-farmers. Ayan. So, yung pagkain nila ngayon ay hinahaluan ko na ng darak ng mais at syempre molasses mga ka-farmers. Naka-wet feeding po sila. So, hinahaluan ko po ng molasses yung pagkain ng aking mga baboy mga ka-farmers para mas maganang-magana po sila kumain. Maganda din kasi yung molasses para sa ating mga baboy. Dito kasi sa amin mga ka-farmers, gumagamit kami ng mga ganyan, mga molasses, mga iba't ibang mga supplement ng mga baboy para mas madali po yung ating pagpapalaki sa ating mga alaga. So, yun lamang po mga ka-farmers, yung mga dapat ninyong tandaan para mas malaki po yung kikitain ninyo sa inyong mga baboy. So, dapat po ay magtipid kayo sa electricity. At yung sa feeds mga ka-farmers, kailangan na meron kayong diskarte kung saan dinitipid nyo po yung dami ng feeds, pero meron kayong pamalit mga ka-farmer. Meron kayong alternative na pagkain na hindi naman maka-compromise sa paglaki at pagbigat ng ating mga baboy. At syempre mga ka-farmers, kailangan din na tayo mismo ang mag-alaga para mas malaki po ang ating kikitain. So, yun lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Sana po ay palagi niyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click sa bell button para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.